The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Light
for His good hands and His Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. Yan, purihin ng Panginoon. Muli sa ating umagang ito, habang tayo ay nag-observe ngayon this week ng Holy Week, at alam ko, marami na tayong nasaksihan na mga buhay ng ating mga manggagawa. Ito po, pagpapatuloy mga kapatid, ngayong Holy Thursday. Ngayon naman po ang ating bibigyan ng tuon ang buhay ni Pastor Romy. At thank you Lord nga na meron tayong ganitong celebration, Holy Week, Lenten season, na napakahalaga sa ating mga buhay bilang Pastor Romy, no, bilang mga Kristiyano. Na sabi nga napakaganda ng ganitong celebration, yung Lenten Week, no? Sabi nga sa mga pag-aaral, ang Lent is a 40-day period of prayer, fasting, and charity. No? It is a time of preparation for the celebration of Easter. Ano bang Easter? Pasko ng pagkabuhay. Kaya sa Kristiyano, Pastor Romy, dalawa ang Pasko, no? Oo. Pasko ng kapanganakan At Pasko ng pagkabuhay. So, kaya napakahalaga tong week na to, na ating sineselebrate, inaalala mga kapatid, kaya nga time of preparation for the celebration of Easter, the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yung word palang Lent is 40. 40? 40, Pastor Romy. Kaya pala nagsisimula ang period ng Lenten season, 40 days pala yan, nag-start yan, Ash Wednesday, and it end up on Holy Thursday, ito ating araw ngayon. Kung bibilangin mo yan, 40 days yan mga kapatid. So, ito nga, napakaganda na tayo dito ay we commemorate, we celebrate Holy Week, no? At kahalagahan nga nito, yung kapag kabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At yun nga tayo ay merong tinatawag na preparation for Easter. Dahil yun na mahalaga talaga yung paghahanda sa ating pag-celebrate yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Di lamang yon, Lenten Week is a time of reflection and repentance. Yes. No? Although we Christians, we always reflect naman and we always repent. Pero ito mas masarap pala dito natin laging itong gantong linggo, gantong week, ito yung mas masarap pala na time of reflection and repentance. Sabi nga, Lent is a season of reflection, repentance, and spiritual growth. Kaya pala marami rin sa mga tao, kapag halimbawa may maraming pagkukulang sa Panginoon, parang ito ang kanilang time to reflect, di po ba, to repent, for their spiritual growth. No? At di lamang yun, sa Lenten observance din, naroon din pala yung a time of fasting and self-denial. Kaya nga, di ba tayo, pagka mahal na araw, bisan sinasabi, wag po tayo kakain ng ng karne, di ba? Medyo isda. Fasting and self-denial, no? Yan mga key aspect yan, mga kapatid. Helping believers to focus in their spiritual lives. Parang yung abstinence sa food, no? Huwag masyadong maganda rin, no, na wag kain ng kain pagka Lenten week ba? You observe din talaga na mag-fasting. So tayo may mga ginagawa tayo talagang ganoon. Mga key practices during Lent. Yun nga yung pagpa-fasting na many Christians fast or nagpa-fasting, no? Or ang pagpapasting ni Pastor Romy yung to give up certain luxuries, no?
such as meat or sweets, no? Kaya maganda rin pala yung gano'n, no? Ano ba yung mga bagay na gusto mong i-skip muna, wag mo nang gawin, no? Bilang bilang alay mo 'yan sa pag-observe ng Lent, yung pagpa-fast, no? And also, yung ang Lenten season din is also a time sa panalangin, yung pinakamahalaga, prayer. Because prayer is an essential part of Lent, with many Christians attending fellowship, services, no, to pray more frequently. Kaya nga, diba, Pastor Romy, meron tayo natawag na bisita iglesia, no? Yan. Maraming gumagawa niya, no? Nagbi-visit sa mga churches para talagang dumulog sa Diyos, manalangin. A time of prayer. Hindi lang time of prayer, hindi lang time of fasting, meron ding time to give or charity. No? Lent is a time for charitable giving and service to others. No? Pero ang napansin ko, Pastor Romy, no, tayong mga Kristiyano, salamat kay Lord, no? Na kahit sabihin natin, glory to God, no? Kahit sabihin natin hindi naman Lenten season, itong practice of charity, ginagawa na natin lagi. Oo, thank you Lord talaga. Kaya sa ibang klase talaga ang buhay ng Kristiyano, no? Na talagang yung mga bagay na yun ay para bang normal na sa atin. Pero dito nga sinasabi, no, na tuwing Lenten season lamang. Pero doon nagsimula yun. Yes, doon nagsimula yun. A time for charitable giving and service to others. At hindi lamang yun, isa pang napakagandang practice sa Lent, yung reflection. Ano ba sa Tagalog ng reflection? Pagbubulay-bulay. Tama ba, Pastor Romy? Pwede. Nire-reflect mo yung nangyari, naganap. Yan. Many Christians reflect on their spiritual lives yun, during Lent. Often through journaling or meditation. Yun, maganda, no? Kaya napakaganda talagang ating na-observe, no? Itong Holy Week. Kasi maraming spiritual na practice tayong dapat gawin, no? Hindi lamang tayo masyadong nakatuon sa paghahanap buhay, trabaho, busy-busy. Pero pag merong Holy Week, yan. Time of fasting, time of prayer, time of charity, and time of reflection. So talaga napakaganda mga kapatid noon. Hindi lamang yun. Isa sa spiritual significant of Lent, alam niyo ko, no? Spiritual growth. Yan. Paglago sa ating pamumuhay, spiritual. Because Lent provides an opportunity for spiritual growth and renewal. Kumbaga, pinaglalalim natin yung ating communication, focus sa mga bagay na pang-spiritual. Diba? Unang-una nga yan. Naalala ko nung bata pa ako, Pastor Romy, nung ting mahal na araw. Talagang ang lugar tahimik, 'di ba? Nag-observe talaga sila. Sa bahay tahimik din. Then meron pa talagang panalangin at yung lahat ng palabas sa TV. Oo, wala yung mga walang entertainment. Wala. Ang lagi kong tanda doon yung The Ten Commandments, 'di ba? Yung maganda 'yun, no? Na doon pinakita, di po ba? Yung saka yung mga bumabasa ng pasyon. 'Yun, yung pabasa. Yan, nakaras ka ba ng pabasa, Pastor Rom? Hindi ko naranasan. Ako naranasan ko yun Pero nga, siyempre, nung bata-bata pa, hindi pa masyadong seryoso at hindi pa nga masyadong naunawaan yung ganong practice. Pero maganda yun na mga practices ng mga Kristiyano na may pabasa. Actually, yung pabasa, gospel ang binabasa. Laman ng gospel na binabasa nun, no? New Testament So, yun. maganda yun na tumutulong yan, ating na-observe yun bilang paglago sa ating pamumuhay pang-spiritual. Di lamang yon, spiritual significant of Lent, we became more closer ang ating ugnayan sa Panginoon. The season encourages believers to draw closer to God through prayer and reflection. Totoo. Na talagang doon talaga mas masarap, mas magiging mataimtim Mas magiging focus ang ating tuon sa Panginoon. Mas madodraw closer mo ang sarili mo sa Panginoon through this Lenten season. Yung nga sa pamagitan ng pagbubulay-bulay, reflection, and through prayer. Kaya napakaganda niyan. At lahat yun ay ginagawa natin in preparation for Easter pala.
No? Yung palagi lahat pala yun ng ating mga practices in preparation for Easter. It prepares Christians or believers for the celebration of Easter, the resurrection of Jesus Christ. Kaya sabi ko, kung sana magkaroon tayo ng time, kung paano natin pinaghahandaan yung December 25, yung kapanganakan. Dapat pala ang Kristiyano, no? Ang tunay na Pasko raw talaga itong Pasko ng pagkabuhay. Kasi hindi mo sabi na minamalit mo yung kapanganakan. Pero actually, simula pa lang na kanyang mission yun eh. Ang climax ng kanyang mission, ito na. Itong, yung accomplishment itong Easter. kanyang ginawa. Kaya pala napakaganda. Kanyang mission. Bisan sa, di ba, ating titingnan yung preparation sa Christmas. Ano ba ang ginagawa ng tao pag-prepare sa Christmas? Kahanda ng mga mamimili ng mga pangregalo. Parol, Christmas tree, Christmas decor, light. Regaluhan. Oo. Yan. Pero pag itong ating titignan, yung Easter, di po ba yung celebration ng Easter, kasi nga, pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Sipin nyo, kung hindi nabuhay ang Panginoong Kristo, sabi nga ng Biblia, lahat ng ating pananalig sa Panginoon, lahat ng kanyang mga ginasabi, ginagawa, lahat ay baliwala. Kaya confirmation to, mga kapatid, ng lahat ng sinabi, tinuro, inaral, at inabasa sa Biblia. Kaya pala, pag December, magpapasko, maingay. Kantahan, party-party, Christmas party. Pagdating naman na mahal na araw, tahimik. Oo. Nag-meditate talaga sa ginawa ni Jesus. Oo. Para Mas, sa parang kapatawaran. mas ano talaga siya, mas... Oo, very solemn. Oo, very solemn. Tsaka mas seryoso ang tao. Seryoso. Sa pag-observe ng gantong season. Kasi nga, preparation yon for the Easter, yung resurrection ng Panginoon eh. Tsaka, alam mo, wala akong nakikita mga lasingan kabi-kabila pag mahal na araw. At bawal din, wala sa tindahan din, wala nagbebenta sa tindahan. Oo, no? Pero pag Pasko, lahat ng inumin, naruro na. Kaya talagang napakahalaga yung ating pag-observe ng ating Lenten season, Lenten week, no? Kaya nga itong ating ngayong comfy ngayon, di ba? Itong isang buong linggo, itong ating ngayong one way of celebrating, no? Holy Week. At ito nga, nalid nga tayo na ating ipakita ang bawat buhay na luma, ngunit binago ng ating Panginoong Kristo. Paano siya yung muling nabuhay, yung ating mga pinakitang mga kapatiran yung buhay nila, ganun din, sila yung pinagkalooban ng panibagong buhay ng Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, ating titignan ngayon, ito mga bits and pieces lamang to na mga buhay na naganap sa buhay ni Pastor Romy Cabral. Yung una nga rito, yung ating simulan, Pastor Romy, no? Yung sa dati pa, siyempre, bago ka maging pastor, lagi mo naman nababahagi yon na yung dati mong buhay. No? Paano ba nangyari nung old life mo, Pastor Romy? Pakilala muna ako. Ayan. Ako'y Batanggenyo, kaya lang lumaki sa Malabon City. Maliit pa lang ako, dinala na ako doon. Doon ako nagkaroon ng masalimuot at magulong buhay. Wala akong nakitang tama sa buhay ko doon. At nag-i-enjoy naman ako sa mali dahil kala ko yun ang tama. Tama maglasing, drugs, marijuana, disco, mambabae. Kala ko tama yun. Kaya doon na lahat. Pero dumating ang sandali na parang ayaw ko na ng ganong buhay. Ayaw ko na ng ganong ginagawa. Parang walang katapusan. Ang araw ay ginagawang gabi at ang gabi ginagawang araw sa nightclub. Walang nasa isipan kundi babae, bisyo. Hanggang sa naisipan ko nang ako'y magbinata. Actually, Minister Elmer, second year high school, nagtanan ako ng babae. Sabi ng mga tao, may gatas pa raw ang labi ko. Ilang taon ka, Pastor Romy, noon? 14 anyos. Oo, 14, no? Oo.
Kala ko, yun, kailangan na mag-asawa para tumahimik. Kaya lang, ay hindi matatahimik dahil ang mga girlfriend ko noon, mga party goer, nahit-hit. Actually, Pastor Romy, dati yun ang ating pagkakalam sa normal na buhay talaga. No? Oo. Nandun talaga ang buhay ng tao. No? Tingin natin, tama yun. Oo, yung ginagawa natin, sinasabi mo nga na gano'n, na para sa atin, yan ang buhay. Oo. So, bata pa lang pala, talaga marami nang naranasan, no? Actually, Oo. akala ko nga, Pastor Romy, taga Batangas ka talaga, eh. Doon ka lumaki. Doon pala lumaki sa Doon ako Malabon. pinanganak, pero sa doon ka Malabon pinanganak, ako lumaki. oo. Hanggang sa Sa nagbinata. Arellano ako nag-aral. Oo. Colonel Ramon Camus Elementary. Nag-aral din ako sa Piati. Pero puro aral lang, hindi nagtatapos. Oo. Nag-aral Puro din simula. ako sa nag-aral din ako sa Greg Business College Santa Cruz. Puro simula lang ang ginagawa ko para lamang makakolekta ng pera. Ganun talaga ang ating talagang buhay dati, no? Yun, pero nakakasawa ang ganong buhay. Yes. Hanggang sa parang ayoko na ng ganong buhay, nagtanan ako, kala ko yun, simula ng pagbabago. Kaso, mayaman ang naitanan ko, inaga uli. Dinala na sa Amerika. Oh, pala. At doon ako bumalik uli sa Malabon. Pagkatapos, ganun naman ang buhay. Ito ang aking dating buhay. Lumaki ako nang hindi nakakakilala sa Diyos. Ako'y sa Malabon, Rizal, naninirahan noon. Ngayon ay Malabon, Metro Manila na. Nakagisnan ko ang maraming pisyo. Nag-iinom, humihitit, at talagang party goer. Nakailang ulit din akong sumubok na baguhin ang aking buhay hanggang sa maisipan kong umuwi ng Batangas. At sa pagkakataong ito'y nakakilala ko ng isang teacher, akin namang niligawan, ngunit. Sabi ko sa mga barkada ko, pwede bang bigyan nyo ko ng babaeng desente, old passion? Ayoko na ng dating mga babae. Batanggenya yan, Batanggenya. Batanggenya. Ayun. Doon nyo na-meet si Sister Doon White. ko na-meet ang teacher. Oo. Head teacher siya ng eskwelahan. Yan. The mother ni Mark tsaka ni Michael. Iyon ang mother ni Michael at Mark. So, inaikaso dahil sa ako nga kahit sa Batangas, lasing dito, inom ganyan, ganito, inayawan naman ako ng aking biyanan. Dahil sobrang sa galit. nakikitang style Sa na bisyo ko, sa pamumuhay. lahat, Oo. lahat ng siga sa amin sa Batangas, siya kong barkada. So, nang ako'y namanhikan sa kanila, pumunta. Sabi ng matanda, kamamatay ko pag hindi kita napatay. Grabe, no? Sabi ko, Sabi ko, marap ako sa salmin na ipogi naman ako eh. Bakit ba ako ayaw nito? Oo nga. Nakita mo yung mga picture ni Pastor Romy nung kabataan. Sino ba mas kamukha mo? Si Mark, si Michael? Parang sa akin si Mark. Sabi nga ng iba si Mark. Oo. Pero ay pumayag ni Michael. Tapos, nagtapat nga ganon, inayawan, pinamili ko yung teacher. Sabi ko, kung ako ang pipiliin mo, kaysa pamilya mo, lalabas ako ng karsada, bibigyan kita ng 5 minutes or 10 minutes. Pag sumunod ka, isasama kita, tatanan tayo. Pag hindi ka sumunod, ibig sabihin, alis na ako, balik na ulit ako sa Maynila. Kaya lang nahirapan ako, inayawan ako. Dahil alam niya, playboy ako, ganyan. Sabi ko, kung hindi mo rin lamang ako sasagutin, babalik na lang ulit ako sa Maynila. Pambihira. Gusto ko na ang babae ngayon. Pero hindi raw nababagay sa akin eh. Siguro hindi ako para din eh. Mas maigi pang bumalik na lang ako ng Maynila. Ano ba pinaghihimutok mo dyan? Babae lang yun eh. Pinoproblema mo.
Ikaw talaga. Magaling pa, sumama ka sa akin. Punta tayo sa Aga. Magaling pa, magbari ka na lang tayo doon. Para walang problema sa babaeng yan. Mang Rome! May nagpapaabot po nito sa inyo. Ano gayan? Sige ho, paparinin na ho ako. Ayos! May gusto rin pala eh. Ayos! Yo, walang problema. Tayo na. Abay, inabutan ako ng candy. At ang nakalagay doon sa candy, I love you too. Yun. Yung pala So, yun na nagsimula. Aba, wala pang 10 minutes. Dumating, sumunod, dala ng bag. Nagtana na kami. At nagpakasal kami sa Mandaluyong. Nagtago kami sa Siniluan, Laguna ng ilang buwan. Dahil baka ako'y huntingin sa Batangas. Ayun, nakala ko okay na kahit wala si Lord, wala pang Diyos, okay na dahil mabait ang asawa ko, Teacher pa. teacher pa, at saka siya almost 23 years, 25 years old na, walang naging boyfriend. Sabi ko ito, ang babaeng hinahanap ko. Ikaw pala akong first boyfriend. Ayan, akong first boyfriend. First love. Na pag-asawa ko, nung nagtana na kami, bumalik, napamahal na rin ako sa Saan kayo Akiran. nanirahan, Pastor Romy, nung nagtanan kayo? Doon sa Laguna muna? Sa Siniluan, Laguna, doon mga lolo nyo yun. Ayun. Oo. Nagtago kami doon Mga ilang sa... years kayo doon, Pastor Rom? Mga ilang months. Mas lang. Resort may-ari na resort yung relatives niya. Oh. Doon kami nag-stay. At meron akong kaibigan sundalo sa Rento. Siya naman tagatid ko ng lahat ng mga message, ng blessing, ng padala ng tatay ko habang ako'y nagtatago. Ayun. Dahil hindi pa katanggap nung parents ni sister wife mo. Hindi matanggap talaga eh. Ayaw nilang malahian ng gwapo. Pero bandang uli, napamahal din. Ay mas mahal ako niya kaysa kanyang mga anak. Nagkapalit na. Oo, sobrang bait. At kala ko yun ang simula ng maganda. Kaya lang, karoon kami ng 2 babies. Panganay si Michael. Pangalawa si Mark. Pagkapanganak ni Mark, 13 days. Ilang araw? Normal naman, 13 days na nanganak. 2 weeks lang halos. Oh, malakas na malakas siya. Sumakit yung ulo. Leng! Leng! Oh, Nahihilo ko. Hawakan mo kaya muna ang bata. o siya, sige. Mahiga ka muna. Siming! Siming! Siming, ano nangyayari sa'yo, Siming? Siming! Michael, anak! Pumarinig ka muna! Bantayin mo muna ang bata at ako'y tatawag ng albularyo. Siming! Siming! Wala pa akong knowledge about hindi kay Lord yan. Tumawag ako ng albularyo. Hinipan sa noo, sa dumbunan, nangisay, nawala ng malay. Sinugod ko na sa hospital. Pagdating sa hospital, doon nagsimula. Natarantan ako, sumisigaw ako. Nagtatakbo ko sa kumbento ng Nasubo. Kinalampag ko yung simbahan. Father, pagdasal niyo asawa ko. Pumunta sa mama, pare, pinagdasal. Alas 8 ng umaga namatay rin yung asawa ko. Ano raw ang findings nung... Meningitis. Umakyat ang tubig sa kanyang utak. brain? No, kaya na almost wala pang 24 hours namatay siya. Grabe, ang bilis pala. No? Overnight lang halos. Overnight lang. Oo. Tapos doon dumating ang mga miligaya. Tapos Anong time kinakomfort na yun, ako. Pastor Rom, siyempre, ang bigat noon. Ang ganda na sana. Ang ganda na di ba? May Oo. pamilya na Siyempre, wala pa tayo kay Lord noon. Normal natin reaction noon. Naku, wala akong ginawa kundi Yun nga walang segundo, walang araw na hindi ako lasing, sabog. Ayaw kong maalala nangyari. Kaya araw-araw hawak ko alak, marijuana,
drugs. Saan kayo nakatira nun? Sa Batangas? Sa Caluna. Sa Caluna. Nagpagawa kami ng bahay namin. Sa bagamat may bahay pa kami doon sa Aga, malaki. Ayoko doon. Sa Calo kami nagpagawa ng bahay. Doon sa ating center sa likod? O mismo sa ating center mismo? Yun ang unang center ng Compi sa Calo. Doon kayo sa mismo, doon mismo nakatira Doon, kayo? oo. Wala pa center nun? Wala pa. Wala pa. Yung bahay ko muna ang ginawang center. Ayun, oo. Tapos, dumating na mga mami. Yun yung time na nagbala kaya magmotor na ano? Hindi pa. Hindi pa yun. Binyagan yung kikuhan. Kay Mark. Meron akong alak na binaon sa ilalim ng pusali. Na 1 taon bago ko kain yun. Tapos yun ang ininom namin. After binyag kay Mark. May marijuana, may drugs. Nasabog na. Kinuha ko na yung motor. Dahil nga yung time na yun, ano ka pa rin sa kapangyayari kay sa Sispat? Oo, ayaw ko talaga mabuhay. Ayaw kong tumino ang isipan ko. Ayaw ko maalala mga nangyari. So, sinakay ko na, sumakay na ako sa motor, sinakay ko na si Michael sa aking balikat. Pinalipad ko na yung motor. Kaya bata pa si Michael noon. 3 years old. Oo, bata pa, 3 years old. 3 years old siya. Tuwan-tuwa naman yung bata. Hindi niya alam na mamamatay na kami. So, tinatakpan pa nga niya yung mata ko eh. Tapos, dumaan kami sa bahay ng biyanan ko. Kinuha ng kaibigan ko sandalo si Michael ng ninong niya. Ayoko po sumama. Michael, anak. Sumakay ka rito. Kumapit ka. Romy! Ikay lasing ang bata! Huwag ka makialam! Tatapusin na namin ang buhay namin! Ikaw gusto mo magpakamatay! Ay, ikaw na lang! Ibalik mo yan! Anak ko yan! Ibalik mo yan! Sabi niya kung magpapakamatay ka, huwag mo damay itong inaanak ko. So, nakuha niyang bata, malis ako. Bumali-uli ako ng gin, sinisid ko. Na maubos ko, takbo na naman ang motor. Pagdating sa motor, in-slide ko na. Nasa motor ko! Balik niyo ako sa motor ko! Pare, sandali. Sino kayo? Pare, Sino kayo? Balik niyo ako sa motor ko! pare, hindi ka pa pwede. Ka na sugat. Pare, Pag hindi kayo umalis, kayo papatayin ko! pare, hindi ka pa pwede. Pare, Balik niyo ako sa motor ko! Pare, Alis kayo! Sa motor ko! Sa motor ko! Kailangan mo ng tulong namin, mapapahamak ulit yan. Ikaw rin, madidisgrasya ka pa uli yan eh. Doon na, sinugod na ako sa hospital. Hindi naman ako naituloy dahil yung nagdala sa akin sa hospital ay pinagugulpi ko. Kung hindi nyo ako babalik sa aking motor, papatay ako. O ako yung inyong papatayin. So binalik nila ako. Pagdating ko sa motor, sumakay na naman, lipad na naman, taob na naman, tumama na yung ulo ko. Nagkaroon na ng dugo ang loob ng aking utak. Yun yung tanong talaga na hospital na kayo noon. Doon na ako sinugod. Kasi lahat ng ospital, sabi niya, hindi raw ako umagahin at mamamatay. Tinanggihan na kayo ng mga hospital? Lahat, ilang medical center yung kahuli ang Capitol Medical Center. Iisa sinabi ng mga doktor at ng mga technician. Kayo po ba yung mga mahal niya sa buhay? Ikinalulungkot ko pong balita na critical na po yung kanyang internal hemorrhage sa kanyang ulo. Ang dugo po ay kumalat na
At dahil po dyan, ay malungkot kong ibinabalita na wala na po kaming magagawa. Ipatawag nyo na ang mga relatives ninyo upang mga sa huling sandali ay makita siya. At ipanalangin po natin, malay natin, magkaroon ng himala. Ganun po ba, Dok? Tio, si Selly to. Kasama ko si Sister Ligaya. Pagdarasal ka namin. Romy, mahal ka ng Diyos. May pag-asa pa. Huwag mong kakalimutan yan. Kalat na ho ang dugo sa loob ng inyong utak. Wala nang pag-asa. Iuwi nyo na yan bago mag-umagay mamamatay yan. Sinabi mismo ng doktor yun. Hindi na wala na pag-asa aking mga pamangkin, sila mga kapatid ko. Hanggang sa dumating sa Perpetual Medical Center, Sister Ligaya, hindi pa tinatawag na Mami Ligaya. Hindi ko siya kilala. Oo. Pinatungan ako ng kamay, sabi sa akin, Romy, mahal ka ng Diyos, may pag-asa pa. Romy, mahal ka ng Diyos, may pag-asa pa. Tapos nakatulog na ako, nawala na ulit ang malay tao. Nilipat ako ng maraming hospital, kahulihan Capital Medical City, nasabihin na naman ng doktor ng Capital Medical Center, bago mag-umagay, mamamatay ako habang gumagalaw ako'y kumakalat ang dugo sa loob ng utak ko. Parang narinig ko ang boses ng matanda, hindi ko nga kilala pa noon eh. Parang naririnig ko yung sabi niyang, Romy, mahal ka ng Diyos, may pag-asa pa. Romy, mahal ka ng Diyos. May pag-asa pa. Romy, mahal ka ng Diyos. May pag-asa pa. Romy, mahal ka ng Diyos. May pag-asa pa. Diyos ko, kung totoo ka, patawarin mo ako. Pagalingin mo ako. At maglilingkod ako sa iyo. Parang hindi ko inisip. Para bang sabi ko, kung talaga may Diyos, hindi ako marunong magdasal eh. Ay ko kung talaga may Diyos, buhayin mo ako at magbabagong buhay ako. Yun lang ang tanging dasal kong alam. Kung talaga pang may Diyos, hindi ako naniniwala nga dati. Parang gumaan ang pakaramdam ng utak ko. Parang nawala yung para akong sinisilaban. At nang naramdaman ko relax ang aking katawan, aking utak, sabi ko sa mga ate ko, ipasalang niyo ulit sa aparato ulo ko. Tutoy, na daw pag-asa. Sabi ng doktor, uwi na tayo. Nagdasal ako. Nagdasal na daw siya. Tawagin mo muna si Dok. Sabi ng mga kapatid ko, wala ng pag-asa. Uuwi na tayo. Sabi ko, nagdasal ako sa Diyos at nag-iyakan silang lahat. Dahil hindi sila naniniwalang ako'y nagdasal. So, isinalang ulit sa aparato, sabi ng technician, may himala ito, nawala ang dugo, nawala ispat. Doon sa nakita sa aparato, nawala yung dugo. Totally. Nilipat sa bagong aparato, sinalang ulit, dilag niya maraming alambre, totally nawala na. Thank you, Lord. At pinauwi na kami ng doktor. Hindi na ako kinumpain. Umuwi ako ng Batangas, magaling na, kaya lang may mga sugat pa ako dito. Ang dami kong sugat eh. Sa tiyan, sa balikat, sa nuot, sa ulo. Alam mo, 3 days, natuyo yung mga sugat ko.
Dumating lahat ng barkada kong lasinggero. May dalang alak. Akala mo nagbukas ng beer? Yung isa kong kumparang sundalo rin to, Sarento. Pagbukas ng beer, para bang yung espiritu ng alak tumama sa ilong ko, nalasing akong bigla. Yung lang akong ininom. So, mula doon, nawala na alak, nawala na sigarilyo. So, yun ang parang naging transition na. Simula nung yung milagro nga, di ba, na nangyari nga sa inyo na yung talagang himala tayo. Isipin mo, alam, massive na yung blood clot, pero nung nalit ka ng Panginoon na ipa-examine ulit, kahit mismo siguro yung yung nagsalang sa iyo, hindi makapaniwala rin. So yun na yung Pastor Romy, parang simula na alam mo na totoong may Diyos at meron Diyos na buhay. Na talagang siya talaga ating dakilang manggagamot. At weekly, dumarating na si Mami Ligaya kasama si Sele at mga board. Mga 1983 yun. Every Saturday, dumarating na sila. Nagkaroon ako ng time na makinig lagi na makinig. At natuwa ako doon. Hindi ko masyadong kilala, Mami Ligaya. Parang inayakap niya ako, anak ang tawag sa akin. Ako kasi maliit pa. Binata na pala ako ng mamatay nanay ko. At ang nanay ko ay namatay, nawala ako sa piling niya. Nasa inuman ako. Sinundo ko ng mga kapatid ko ng patay na. Kaya nakakita ko ng pagmamahal ng isang ina sa Mami Ligaya. Mula noon, kaya nga na siya mamatay. Ayaw ko siyang tingnan sa ataol. Ayaw kong alalahanin siya ay nasa ataol. Gusto ko yung alaalang buhay. Kaya mula noon, na bago na takbo ng buhay, nagsimula na. Kala ko tuloy-tuloy na nga. Kaso, namatay nga asawa. Hindi naman ako, sa pagkamatay niya, hindi na ako, nagkaroon ako ng comfort na. Iba na ang naging pananaw ng Pastor Romy nung dati na namatay nga sister wife niyo, pero nung kayo ay karoon na ng ugnayan sa Panginoon, na bago pati yung pananaw mo sa pagkamatay ni sister wife. Iba na. At alam mo ang pangyayaring isa, nung nakakilala ko na alam ko na tungkol sa Diyos, dumating isang 6x na mga sundalo, mga kaibigan ko. May dala ng alak. Kaya celebrate daw. Alam nyo, kahit amoy, tikim ng alak, hindi ko tinikman. At hindi na ako nakipagharap doon sa mga kaibigan ko. Sabi ko, hindi na ako naglalasing, hindi na ako nagiinom. Sila mismo, hindi makapaniwala. So, mula noon, nabago na ang pananaw. Totoo ang salita ng Panginoon, di ba? Yung ating laging sinasabi na 2 Corinthians 5:17, no? When anyone is joined to Christ, he is a new being. The old is gone, and the new has come. Tunay na sa ating buhay, ating naranasan. Sali ikaw, naranasan mo talaga yon, no? Kung talagang tinanggap mong Panginoon, kinilala mo siya, at nagkaroon ka ng totoong ugnayan sa Kanya, yun, ikaw mismo nakapansin na maraming kang old life dati na gusto mo na nangyari, tinanggihan mo na. Dahil sa pagbabago na kaloob ng Panginoon sa atin. No, napakaganda. Kaya sabi nga ng Galatians 2:20, kung ako man ay buhay ngayon, hindi na ako ito, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Buhay na buhay para sa Pastor Romy yun, no? Oo. So, nagsimula ka na maging Pastor Romy, ano mo na, coordinator mo ng kaunahan ng, ang tawag pa noon ay Batulaw. Akalo. Tapos naging Batulaw. Akong kaunahang coordinator, ilan pa kami doon. Sa Tuklong pa ang Tuklong yung bisita. Chapel. Doon pa ang prayer meeting. Linapitan ako ng Mami Ligaya. Sabi niya, anak, pakanin mo ang mga tupa ni Lord. Sabi ko, ano yung pakakain ko? Wala nga ako kami pagkain dahil wala na akong trabaho. Wala na asawa ko. Hindi ko naunawaan kanya sinabi. Basta sabi niya, pakakanin mo ang tupa ni Lord. Niisip ko, ano ba pakakain ko? Wala nga akong, yung pala salita ng Diyos.
Bandang huli naunawaan ko. Yun na nga, naging coordinator ako. Actually, na dumating ang kumpis sa Kalo ay 1982. Hindi pa ako sumama noon. Persecutor pa ako noon. Ay ko, ano yan? Anong relihiyon yan? Ano naman yung samahang yan? Sabi ko kay Shelly, ano yan? Perahan? Sabi niya, hindi. Basta matan ka, ay hindi ako sasama sa inyo. Sabi bandang huli. Sabi niya, pumunta sa BF. Parang nasa mo pa nga dati, Pastor Romy, na luka-luka, parang niya sabihin mo si Sister Shelly. Oo, luka-luka. At aming pakukulam sa Balayan, Batangas, kinanapelang. Sabi ko sa nanay niya, ate ko, kapatid kong panganay, te, kumuha ka ng litrato ni Shelly at ipakulam natin niya sa Balayan. Dala namin ng picture at pinakulam namin doon. Hindi pala tatabla ng ulam. Ang ate ko tinabla ng ulam. Ganun talaga. Kaya, pagka wala talaga sa Panginoon, iba talaga, no? Oo. Ilang taon ka na naging, Pastor Romy, naging coordinator bago nag-full-time? Tagal din. 1983, naging, nabaptize ako sa Celebrity Plaza. LSS. LSS. Doon, nung naninigarilyo pa ako noon. Pupunta ko sa swimming pool dahil ang daming artista, nakabikini. Sabi ni Brother Rudy Real, oh, tapos ka na mag-yawsi. Balik ka na. Tumalik uli ako doon. So, nang ako'y nabaptize, parang may nakikita akong mga maraming kamay na nagtataasan at mayroong isang taong nakaputi na malaki, nakagano na kamay. Sinabi ko kay Shelly, sabi niya ni Shelly sa akin, nako, Uncle, magiging worker ka. Uy, tigilan mo nga ako. Huwag mo nga ako salid dyan sa iyo, kalukuhan yan. Huwag na huwag at hindi na ako sasama dito ulit kahit kailan. Pero hindi ko napigilan. Bakit lagi kong hinahanap na? Yun na, nagsimula na ako maging coordinator. Regular mo punta ang... Kami ang isa sa kaunahang outreach ng COMPI na regular. Yung pala, ako palang pinuntahan ni Lord doon sa Kalo. At mula noon yun, nagtuloy-tuloy na, pati buong lahi ko, na i-reach out, Pakalaka, mga Cabral, kung saan lugar, at napadala ko sa maraming bansa. Ako'y na-assign rin sa DWAN, DWBL. Sa radyo? Sa radyo. Meron pa tayo dating radio ministry. So, yun, nagtuloy na. Yung mga anak ko, maliliit na iniwan ko. Nagpatuloy ako sa paglilingkod. Nihabiling ko kung kani-kanino si Michael at si Mark. At alam nyo, malaking milagro nangyari talaga. Kasi nga, sa pagsiserve ko kay Lord, wala akong trabaho, wala naman kami sweldo dito. Hindi naman ako pinangako ang susweldohan. Ako'y nagtrabaho rin sa mga hotel, sa malalaking restaurant. Naging mataas rin aking posisyon, pero natuwa akong maglingkod, naging masaya ako na ang unang ang binigay sa akin ni Brother Bart noon ay 5 pesos, isang linggo. Pagkaraan ng ilang buwan, 25 pesos. Tuwan-tuwa na ako noon. At yun na, nagpatuloy na hanggang sa akala ko yun na. Pero sa gitna ng paglilingkod. Diba, siyempre tayo naman, alam natin as worker, di man tayo mga superhero. Di man tayo mga superman. Tayo ay mga tao pa rin, di ba? Kaya dumating din sa buhay mo, Pastor Romy, yung time na, siyempre, katawan tayo, wear and tear tayo Nagkaroon ka rin ng mabigat na karamdaman noon. Oo. Nung naoperahan ka yata sa kidney stone. Sa kidney stone. Paano ba nangyari, Pastor Romy, noon? Asan ka noon, nung time na yun? Andito ako sa COMPI. Sumakit yung aking, ito yung likod. So, nang i-check up, may bato raw ang aking kidney. Kailangan tanggalin. Nagdadrive ako ng kotse ko, punta ako sa kidney center, punta ako ng PGH. Ang findings ay tatanggalin na aking kidney isa. Pagdating naman sa PGH, idadialysis na ako. Pumunta ko doon sa ospital na kaibigan ko, si Dr. Romeo Puntila, yung tatay ni na Romeo Puntila. Naging kaibigan ko matalik yun. Nagpupunta yun sa Kalo sa bahay ko doon. At sabi niya, doon ka na lang sa hospital ko. So sa Las Piñas Medical Doctors,
Sabi ni Romy, ni Dr. Romy, sabi niya, naku, malaki magagastos kung sa Asian Hospital ka. Tatawagan ko kaibigan kong doktor sa Asian Hospital, specialista dyan sa kidney, para hindi ka magbayad na mahal. So, doon sa Las Piñas, 9 na malalaking bato na nakuha. Kaya pala, ang findings, putulin na o dialysis at malaking babayaran. Awa ng Diyos, yung malaking babayaran yun ay pre-provide ni Lord lahat. Wala akong utang kahit 5. Thank you, Lord. Na ako'y lalabas na nga. Kulang pa ko ng 126,000 sa Las Piñas. May dumating na 2 na uniforme, isang piskal, isang lawyer. Abi, ang lakas mo naman, Uncle, kay Lord. Pinaparito kami, magkahiwalay kaming office para bayaran lang ang balance mo sa hospital. Ikakoy, wala pa ang babayad, hindi yan pautang. Bigay namin sa iyo yan. Kaya hanggang ngayon, binigay na niya. At alam, yumaman yung pamangkin kong yun, apo kong yun, anak ng pamangkin ko. At doon, nagsimula lalo ang kakaibang laban na naman sa buhay, na maging maayos ang lahat, tuloy ang buhay, paglilingkod. Parang Pastor Roy, parang si Haring David, no? 'Di ba, ating babasahin yung Book of Psalms. Ang dami niya na-compose na kanta, no? Pero na-compose na yun, bago niya na-compose yun, marami mo nang nangyari, pinagdaan. Ikaw ba sa iyong service kay Lord, nangyari din ba yan na, siyempre alam mo naman ng ating kapatiran, pagkantahan na, diyan ka nila. Diba? Sabi mo nga pag turuin na ako sa maraming tao, wag mo na ako papakantahin. Tama. Pero hindi kapag ang ating puso talaga, pinuno ng pag-ibig ng Diyos, talagang lalabas ng kusa yung awit sa Panginoon. Nangyari ba sa iyo, Pastor Romy, yun? Sa akin, himala. Dahil talaga, hindi talaga ako kumakanta. Wala akong alam na kanta. Pag nagkakantahan na nga, nagtatago ako sa Mami Ligaya. Mami Ligaya, pagka yung mic, tatago ako. Yung mic, umiikot na yung mic. Ay, nakahiga akong ganyan. Yan yung panahon na nasa hospital ako noon. Nung na-opera ka sa kidney. Oo. Nakahiga akong ganyan. Yung ate ko nasa labas, naglalaban ng mga damit namin. Nasa hospital ako, nakahiga akong ganun. Wala namang sound system ang hospital. May naririnig akong nag-aawitan na maliliit ang tinig. Ano gayong maingay na yun? Parang may nagkakantahan. Posible namang mayroong nagpe-prayer meeting dito. Ospital to. Ay, nagkakantahan yun. Tuloy pa rin, pupurihin. Patuloy pa rin, sasambahin. Patuloy pa rin, dadakilain. Banal na ngalan mo. Lord, di ba pagkanta may chorus? Dagdagan mo naman yung kanta. Niwala, pagtitiwala, at aasa sa bawat salita mo, magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo.
pinakinggan ko, sabi ko, ano kaya, baka may speaker naman to. Lumabas pa nga ako ng pintuan, pinakinggan ko, wala naman. Umiga uli ako. Narinig ko na naman yung nagkakantahan. Hanggang kakakanta nila, sinabayan ko. Na matapos yung isang paragraph, sabi ko, si Lord na to. Nakilord na nga ako noon eh. At si Lord na to. Sabi ko ngayon, Lord, di ho ba ang kantay mayroong refrain? May chorus? May naghihintay akong tahimik, gano'n. Narinig ko na naman matitinis na boses, kaya ako'y naniniwalang may anghel eh. Ayun, isang patunay eh. Tapos narinig ko, magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo, magtitiwala, maniniwala. Kaya ako'y naniwala talaga. Dahil talagang ang lahi namin walang magandang kumanta, lahat kami sintunado. Ultimo si Selly nga eh. Ang singer sa bahay niyo, yung makina. Yung makina. Yung sewing machine. Yun na singer. Yun minana ko sa nanay ko yun. So, yun isang malaking himala. Lalong nagtumibay aking pananampalataya sa Diyos. At yun nga nailagay sa ating mga sa record. Mamaya po ate pong maririnig yung first composition ba yan? Ni Pastor Romy, yung binigay sa kanya ng Panginoon noong time siya ay nasa bagong opera sa hospital po sa kanyang kidney. Yan talaga napakalaking himala. Yung makakompose ka ng kanta. Isang malaki. Paano ba na maaalis pa ako dito? Talagang ang himalang yan, malaki. Alam niyo, maawit din naman ako pag ako'y lasing na lasing. Laging lasing na lasing, kumakanta. Kaya tunay, no, kung paano ang ating Panginoon sa Kristo sa kanyang public ministry ay maraming pinerform na himala nung time niya. Hindi pwedeng sabihin na sa ating kapanahunan ay hindi na pwedeng mag-work yon. Hindi eh. Tayo mismo ay buhay na patotoo na ang Diyos ay hanggang until now ay gumagawa pa rin ng himala sa buhay natin. Mukha kay Pastor Romy nga, yung unang-unang nangyari sa kanyang pagbabago ng buhay, isang napakalaking himala nun. Oo. At yun, simula pa lang yun. Marami pa siyang naranasan nga yung sa kanyang bill na napakataas. Di ba, Pastor Romy? Oo. Nabayaran lahat. Wala akong inutuangan. Tsaka wala akong nag-hint. Halimbawa, marami akong kamag-anak na mayayaman, maraming pera, maraming negosyo. Maraming pwedeng sumuport, pero hindi. Pero hindi ako lumapit. Hindi, magtiwala ka sa akin, maniwala ka sa akin. Naalala ko yung sabi ng dalawa kong anak nung nasa kwarto ng malaking babayaran. Sabi ni Mark sa kuya niya, Kuya, ang laki ng babayaran natin. Sabi ng kuya niya, anong gagawin natin? Sabi ni Mark, di Philippians 4:19. Ayun ang maganda. Pati ang anak natin na panlaki ng tama na may pananampalataya sa Diyos. Salita ng Panginoon. Oo. Even in times of adversity, problem, lalabas sa kanilang puso't kaisipan yung mga bagay na kanilang natutunan sa salita ng Panginoon. Lalo na nang dumating yung fiscal nga yung isa kong anak ng pamangkin ko at saka lawyer yung asawa. Magkahiwalay silang pinanggalingan. Sabi niya, ang lakas mo naman kay Lord. Magkahiwalay kami pero pareho kami pinaparito at bago umakyat sa room ko, binayaran ng cash. Yung balance at wala raw babayaran ako, bigay raw yung pinabibigay ni Lord. Si Lord at di ba ang laking himala nun? Talagang si Lord talaga ang pinakita ng Panginoon. Si Lord talaga, siya talaga ang nag-provide. Hindi ako naghanap ng utangan. Magpaparamdam. Hindi ko gawa ang magparamdam. Sa Diyos kami lumalapit. Yes. Kaya tunay, no, na si Lord talaga sa buhay ni Pastor Romy, ang daming naranasan na kamanghamanghang bagay, no, sa kanyang buhay. Kaya tunay, no, sa buhay ni Pastor Romy, ang dami nating narinig na talagang encouragement sa atin yun na tayo man, may mga pinagdaraanan sa buhay, dumaan man sa mabibigat na pagsubok, even kamatayan, pagkakasakit, pero pinakita nga sa buhay ni Pastor Romy na napakagandang halimbawa sa atin yon. Yun nga, sabi nga, sa pamamagitan ng awitin, no? Na maniwala
magtiwala sa Panginoon at talagang tunay na mayroong himala na mangyayari sa buhay natin. Siyempre, Pastor Romy, siyempre tayo ay hindi mo mga bata, di ba? Tayo nagkakaedad. Sabi nga yung mga sa matagal na panahon, ating maraming naikain. Pagdating ng ating pagkaedad, naku, lalabas ngayon yan. Ayan, oo. Yung ngayong at present, Pastor Rom, alam ko may panibago na naman, di ba? Alam mo, meron akong naging aral at lagi kong sinasabi lalo sa mga kaibigan ko, kamanggagawa. Alam mo bakit nagkakasakit ng tao? Katulad ko, nagkasakit ako ng diabetes. Ang cause niyan, pagkain ng mali. Pag dami ng kanin mo, nagde-deposit ka for diabetes. Kain ka ng matamis, kain ka ng mga sala, dinadamihan mo, nagde-deposit ka ng sakit sa iyong katawan. At bandang huli, kahit ipag-pray mo yan, pag mali ang kinain mo, walang talabang prayer mo dyan. Kasi dahil hindi si Lord nasama sa mali. Sabi nga ng salita ng Panginoon, di ba? 1 Corinthians 14:40, everything must be done in proper and orderly way. Yan. Kasi tayo mga Kristiyano, ating katwiran nung sa 2 Timothy 4, sabi, kapag pinag-pray na yan, dinadali siya ng Panginoon. Kaya kahit bawal sa'yo, pinag-pray mo na, dalisay na yan, okay na sa'yo. Hindi. Ay, hindi nasama si Lord sa mali. Yes, kaya nga everything must be done in proper and orderly way. Para ba yung magnanakaw? Lord, wag na sana ako mahuling magnakaw. Mali na yun eh. Sasama ka ba ng Diyos sa mali? Actually, may mga bagay sa ating buhay nga, Pastor Romy, no? Hindi mo na kinakailangan gamitin pa ng spiritual na kaisipan eh. Common sense na lang minsan eh. Tama. Diba, alam mo mga bagay na, high blood ka na. Medyo, pwedeng tumikim, kumurot. Pero wag kang, alam mong pagbawal, wag. Yun ang isang misconception sa ating mga Kristiyano rin pagdating sa pagkain. Na minsan ating kinakatwiran yun, na pinag-pray na, nadalisay na, hindi. Ang Diyos gusto niya maayos na pamamaraan. Order and properly way. At ganun nga nangyari din kay Pastor Romy noon. Oo, kasi. Tama ba yung aking nabalita, Pastor Romy, noon, na nasa Laiya ka yata noon, nahilig ka sa ano? Sa bagoong. Tsaka sa pakaskas ba yun? Patis. Pakaskas ba? Pakaskas pa tawag ba doon? May gano'n parang bao? Hindi, yung panutsa. Panutsa, yun, panutsa. Pag uwi ko dito, isang tambak panutsa Nagbabaon ka pa ng panutsa pala noon? Oo, sa rep. Ano ba yung panutsa? Mani na linuto sa asukan. Ayun. Kaya pala tumaas yung... Hindi lang yun. Nung pandemic, umuwi ako ng Batangas. Yung na-istorya mo sa amin? Oo. So, nang ako umuwi sa Batangas, araw-araw pala may naglalako ng ice cream at saka taho. Siyempre, wala ka mga pagkakain. Araw-araw bumibili ako lagi. Walang absent yun. Ang sarap ng... Yung taho, di ba, ano yan? Mayroong nilalagay na ano? Arnibal na... Sugar yun. So, kala ko, okay. Araw-araw. Actually, wala naman kami lahing diabetes eh. Wala. Pero dahil sa mali kong ginawa, maling pagkain din talaga, lagi ko sinasabi sa lahat, malalakas kumain. Nag-iipon kayo ng sakit. Kasi sa Psalm 103, verse 3, ang lahat ng kasalanan mo ay pinatawad ng lahat at lahat mong karamdam ay pinagaling ng lahat. Ano yung kasalanan? Kasi ang resulta, ang solusyon ni Lord pinagaling niya lahat eh. Nagkasala ka muna bago ka pinagaling. Ano yung kasalanan mo? Aminin mo yung katakawan. Yan. Gluttony. Pag kainan na. Naku, naranasan ko rin yan. Trabaho kasi ako sa hotel, lahat ng pagkain. Bandang huli, hindi na masarap eh. Dinataya tayo last of the flesh. Yan. No? Appetite. Ikaw pagkain na. Last of the flesh, last of the eye. Last of the eye. Pag nakita ng sarap. mata. Ayan, nako, Diyos ko. Totoo yun. 100%, kahit Kristiyano ka, patutunguhan mo karamdaman. Pag walang... Hindi mo inilagay sa order ang iyong life, pati sa pagkain. food intake. Kaya nga, sabi ko kanina, yung sa Lenten season natin, no? Kasama sa significant practices of Lent is fasting. Yan. Kaya tinuturuan mag-fasting. Abstinence sa food. So, maganda pala, hindi lang pala dapat Lent to maging practice, yung fasting. No? Actually, ang fasting hindi naman ibig sabihin hindi ka nakakain. Oo. Merong fasting na halimbawa, matakaw ko sa karne. Ngayong fasting season,
hindi ka na makakakain ng karne. Medyo, ano muna, skip muna dyan. Skip ka muna. At gawin mo na regular. Pinapractice mo, Parang sinasanay mo. Pastor Romy, anything na pleasurable sa'yo, ipag-fast mo. Yun. Diba? Ano yung masarap Kasi sa'yo? hindi lang sa pagkain eh. Kaya sa anumang bagay, anything pleasurable sa'yo, ang sagot pala dyan, pag-fast. Yes. Diba? So, May kang lagi nakapokus sa Netflix. Cellphone. Sa cellphone. Pag-fast mo yan. Pass mo. Konting oras na lang. Oo. Aba, sa pleasure, sa recreation, medyo bawas-bawasan muna yan. Yun. Anything pleasurable sa laman, ang sagot talaga is fasting. I-pass mo na muna yung masarap sa yung pakiramdam. Kasi nga, ginagawa ng iba, ibis na mag-fasting, nagpa-fast eating. Oo. Fast eating, pas-pas ang kain. Sarap. Fast Sarap. eating. Pero yun Ayan. nga, kamukha nung naranasan mo, Pastor Romy nga, no? Kaya kayo naging diabetic, bunga ng sinasabi mo nga na Yun. walang discipline lalo ngayong Sa taho. pagkain. Tsaka yung Tsaka actually, nung pating nung nasa hotel ako, ay lahat ng masarap na pagkain nakakain ko sa hotel lahat eh. Oo. Mataas ang posisyon ko doon. Parang walang pakialam kung dukot lang ko, kain ako ng kain. Wala naman akong babayaran. So yun na, dahil sa maling pagkain, humingi ng tawad, kaya lang, may consequence. Ang consequence niya, karamdaman, sakit. Every sin has its own consequences. Pero alam mo, doon sa mga nakakasama ko, lalo yung mga workers sa Kalo, sin Ariel, nasasabihan ko, ngayon nagugulat ako, hindi na maraming kumain. Thank you, Lord. Oo. Marunong na mag-diet kasi sabi ko 100% patutunguhan niyo sa bagay. Kung marami kayong pera, okay lang. Baka naman wala kang perang pang pa-ospital. Ano ba naging consequence, Pastor Rom, nung gano'n na naging practice mo dati sa walang discipline sa pagkain? Ayun. Eto na. Ang bunga ng kasalanan na ginawa. Sumakit yung natisod ang tuhod ko, nagkasugat, nangitim ang daliri. Natakot ako. Umuwi ako dito, tawag ko sa mga anak ko, umuwi ako dyan. Kinuha na picture, nakita niya, sabi niya, anak ko, di. Gangrene yan. Ano ba ang gangrene? Ano ba ikakong gangrene na yan? Sinerch niya. Naku, mataas sa sugar mo. Ano sugar? Diabetes. Meron kang diabetes. Kailangan pa-check up ka. Abi ko, ayaw ko dito. Uwi niyo ako sa Batangas. Inuwi ako sa Batangas. Doon ako nagpa-check up. Kaso, malupit yung doktor. Pinuto lang isang daliri. May bakterya daw. Tinignan na sugar ko, may diabetes ako. Tapos, nang i-dressing yung isang daliri, nangitim uli ang second. Sabi niya, nahawa na to, may bakterya na rin, pinutol uli. Mahal bawat putol eh. Parang ICU na hospital yun eh. So, okay na, gumaling na. Kaso naglinis ako ng church ng Mendez. Maghapong nababad yung paa ko. Nagsugat, nagkaroon ng alipunga. Dinala na naman ako sa doktor na yun, sa hospital na yun. Yun pala, sabi ni Ariel, ang tawag doon, yung nagpuputol ng mga karne. Butcher. Alam ba ang butcher? Ayun. So, butcher daw yun, hindi daw doktor. Pinutol yung daliri ko na naman yung sa doktor na butcher pala? Oo. Hindi ko naman sasabihin ng pangalan, hindi tayo madidimanda. Nang maputol, after 1 week dressing, nahawa raw yung isa ng itim rin. Pinutol na naman. After 1 week, nahawa rin pangatlo, pinutol uli. So Pang-apat, nangitim uli. Apat na. Kapangit na, isa na, lalaki na lang natira. Isa na. So nakailang pala, 6 na operation na pala. 6. 6 na 2 daliri. sa kaliwa, 4 sa kanan. Oo. Na hindi siya nasiyahan. Sabi niya, putulin na hanggang ilalim ng tuhod. Dahil daw umaakit na ang bakterya. So yun na, ayaw ko, umiyak ako. Pero kailangan ang sarap ng mga anak mong maka-Diyos. Walang ginawa ang 2 kong anak kundi ipatong kamay nila. Pastor Rom, i-pray yung over maganda ako. pag-usapan, Pastor Rom, yun. Yung time na ayaw mo na magpa-opera.
Oo, Sa kabila ng marami ng pagpuputol sa dariri mo. No? Alam ko nun, marami siyang bumisita, kapatiran, maraming kaibigang pastor na nag-a-advise sa'yo na, paano ba yung story na yung pastor? Nung sabi puputulin na, yung dalawa kong anak, prinay over ako. Tapos sabi ng anak kong panganay, Dad, huwag ka mag-alala. Magkakapaa ka uli. Sabi ko, tutubo uli ang aking paa? Imposible naman yata yan. Basta, Dad, para mabuhay ko pa na matagal. So, hindi ko na namalayan. Pinatulog na ako. Naalala ko, Pastor Romy, noon, bago maoperahan noon, di ba? Parang ayaw mo sana noon, ayaw mo sana. Ayaw ko diba? talaga. Pero yung condition mo nagwo-worsen eh. Oo. Naalala ko nga, di ba, nung alam namin lahat ito yun, na pag-pray natin si Pastor Romy, dahil nga yung kanyang kondisyon ay hindi maaayos. Kaya diba, dumalaw nga kami sa iyo noon. At nakita nga namin yung itsura mo noon na hindi kaya yung itsura mo, ang layo. Ang payat mo, tapos maputla ka, na kapag kinakausap ka namin, diretso mata. Oo, parang tumatagos na kami sa iyo. Alam namin na meron ko talagang something sa loob mo na iniinda eh. Nung time na yon na nag-resist ka ng operation nung time na yon. At nga, sabi nga, marami nga kaming narinig nga na, sabi nga na, nag-advise sa iyo mga kaibigan mo rin mga pastor nga na, sige nga, push mo na yan na na magpaputol nga, di ba? Pero siyempre, sabi mo nga, siyempre, hindi man biro yun eh. Napakahirap yung isipin, mawawalan ako ng paa. Yes. Ang hirap umahayo ka lagi kung saan eh. Oo. Tsaka excited ako lagi mag-drive ng aking kotse. Bago pa nun yung Vios ko, yung black. Matic. Regalo ng anak ko. Sabi niya, yan na, Matic, fully paid na yan. Nasa pangalan mo na yan. Wala ka ng worry. Gamitin mo sa prayer meeting mo yan. Kami na rin magbibigay ng panggas mo. Tutuwa ako na napalaki ko ng tama ang aking mga anak. Yes. At nag-aani ako ngayon. Pag ako may problema, andun kagad sila. So, sa madalas sabi, nagising ako. Tinignan ko yung paa ko. Nasa ICU na ako noon. Hanggang saan ang putol mo, Pastor Rob? Hanggang saan? Makababa ng tuhod. Hindi hanggang lang. Yan, sa gitna ng tuhod. Nang magising ako, tinignan ko. Wala na yung pero parang may daliri pa rin ako, pero wala na naman. Kinapak, wala na. Pumatak lamang ng pumatak ang luha ko. Umiyak lamang ako ng umiyak. Yinakap ako ng mga anak ko. Iyon, yung yak ng mga anak ko, parang nagbibigay sa akin ng pag-asa, hope, para magpatuloy ako. Yung mga apo ko lagi nakapaligid sa akin, mga kapatid ko, lahat. Anong naglalaro sa isip ng mga Pastor Robin noong time na yon? In terms ng yung service kay Lord? Marami ka ba naging concern no? Naisip na in the future? Anong naiisip ko paano na kaya ang mga prayer meeting ko? Paano pa ako magpa-prayer meeting? Wala na akong paa. Hindi na makapag-drive ng kotse. Tapos iyon. Nang sabihin namin ni Michael at ni Mark, magkakaroon ka na uli ng paa. Parang hindi ako makapaniwala. Parang magkakaroon ng paa. Chisibol. Paglabas ko ng hospital, may nakausap naman to si Jeff. Maglalagay raw ng paa. Sabi niya, Chong, may pupuntahan tayo. Kakabitan ka ng paa. Sinukatan ako. Kasama ko si Ariel, si Jeff, paring Jojo. Rosilio. So, punta kami, iyon, sinukatan. After 1 month, umuwi na ako ng Kalo. Pag uwi ko ng Kalo, dumating na yung nagsukat sa akin. Yun yung may-ari ng hagdan, bahay na walang hagdan. Tahanang walang hagdan. Tahanang walang hagdan. Yun. Sinukatan ako, dinala pa doon sa akin. At pre-practice ako maglakad. Nabuhayan ako ng pag-asa. Alam niyo, pagkatapos noon, nagpatuloy na ako sa pagsiserve Bagabataro. Dumating ang napakaraming tao. Mga taga-kompi para nag-fellowship na doon. Mga worker, lahat, mga pastor, mga taga-San Pablo, mga outreaches ko, mga prayer meeting ko, nagdatingan. Alam niyo, yung dapat na ang laki-laki ng gastos, almost 2 million. Wala akong utang kahit 5.
Another na naman na miracle ni Lord yun. Oo, tapos, hindi lang siya walang utang. Dumami pa ang pera ko. Ang dami nagbigay. Lahat ng dumatay, may nagbibigay 5,000, may 10,000, ang church, ang kompi, andun ang support na lahat. So, nagbalik yung dati ko siya. Ligaya, bagamat ako'y naka-wheelchair, laging digulong. Maatan ka ako dito na morning devotion na, naka-wheelchair eh. Dati, oo. Oo, sabi ko, hindi ko ikahiya to. Patotoo ito. So, naka-wheelchair ako dito, naka-camera pa, pinakikita. So, nakita ngayon, lumalakad na uli. At yun, salamat sa Diyos doon, nagsimula ang... At alam mo yung may maganda nangyari. After ng aking operation ng paglabas at nag-prayer meeting na uli ako. Yung dalawa kong anak, may 2 bagong kotse. Mga 1.5 years na yung kotse nila. Alam mo, ginawa ni Lord? Binigyan uli sila ng tigisang brand yung car. Binigyan tigisa. Ngayon, Montero, Honda, si Mark. Ang asawa niya, yung Honda, nakasinlak rin ng Montero. Si Michael naman, MG. At na-promote sila. Asawa ni Mark, naging manager ng Soler. Thank you, Lord. Oh. Asawa ni Michael, naging director ng PCU. So, nakita ko na after trials, na-injure mo, blessing na. Yes. Hindi naman ibig sabihin pag ikay naging Christian, wala nang pagsubok. Oo. Lalong nadarama mo, nakasama mo ang Diyos sa time na yon. Isa sa pinakamaganda pa nga, Pastor Romy, na naisishare mo, no? Yung support ng kapatiran. Yes, oo. Yun ang nagpalakas ng loob sa akin. Kasi nakita namin ng time na yun, na ano ba, napupunta na kami sa bahay mo noon sa Kalo, na naka-wheelchair ka pa, no? Wala ka pang paanon eh. Wala pa. Pero nakita nga namin yung ngiti mo noon pagka may dumarating na kapatiran, malaking bagay talaga eh. Actually, ano rin yun eh. Sabi ka ng Word of God, di ba, na nothing we do in the Lord's service is ever useless. Yung mga tao na dumalaw sa'yo, yun yung mga tao din na dati, nung kalakasan mo, na ikaw ang napupunta para sila ipalakasin sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Oo. Kaya nung time na ikaw naman nangangailangan ng encouragement nung time na yon, nandun sila. So napakaganda talaga no, na tayo ay talaga maging ano lang talaga eh. Yun nga, yung sa significant ng Lent din, yung be observed to others, no? Yes. Be of service to others na ang ating buhay talaga laging handa, no? Na ano man yung ating may paglilingkod sa ating kapwa. Kasi darating ang time, ikaw rin naman nangangailangan ng encouragement. At nakita ko nga, Pastor Romy, sa iyo yun, nung time na ikaw yung medyo talagang bagong opera, mahina katawan. Pero yun nga, yung pagdalaw, pagbisita, pag-alala ng mga kapatiran, malaking bagay sa iyo na nagbigay ng lakas ng loob, encouragement, until now. Thank you, Lord. Diba? Parang wala nangyari, no? Oo. After ng mga maraming bagyo. Ayan, tumaba na ulit. Oo, back to normal eh. No? At saka, dumating maraming blessing. Oo, yung pa. Talagang... Tapos yung mga taga San Pablo, taga Calauan, taga Quezon City, kung saan lugar, na napuntahan kong prayer meeting, nagpuntahan silang lahat. Oo, sabi ko, ibang klase. Paano hindi ka lalakas? Dahil kaya nga pag may mga nangyaring ganoon sa kapatiran, mahalaga ma-visit mo, maipag-pray mo, ma-comfort. Nagpapalakas tayo. Talagang nagbibigay pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Kaya yun na nga, after mga pangyayari, eto na, lumalakad na. At hindi nga makapaniwala ang marami, katulad kina Sister Mau, Darwin, Tato. Sabi na ko, Pastor, sa amin po ang prayer meeting, 3rd floor. Ay, ano pong problema? Paano po kayo? Ano paano? Naglalakad na nga ako eh. Makita ko 3rd floor. At least ngayon, hindi ako ano tawag doon? Nagpapaawa. Pinakikita kong ang buhay Kristiyano, may pag-asa pa, habang nabubuhay. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Nandiyan ang Diyos. Oo, lalo kung gagawin natin ang tama. Yes, amen. Yun. Kaya yun po mga kapatid, no? Purihin ang Panginoon sa napakaganda na pagbabahagi sa atin ng buhay ni Pastor Romy. Nakita niyo naman from old life to new life to blessed life. No? Nagmula sa lumang buhay na wala sa Diyos, malayo sa Diyos,
sa dumating yung mga pagsubok sa buhay na ginamit ng Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 20:30, sometimes it takes a painful experience for us to change our ways, no? So, ginamit din ng Panginoon yun para mapaganda ang buhay ni Pastor Romy. At yun nga, marami pa rin pinagdaanan, pero laging tagumpay ang Panginoon, Pastor Romy. Yes. Any parting words, Pastor Rom, bago tayo umawit ang iyong kanta? Ayan, ang aking paalala, lalo sa ating mga Christian worker, mga Christian, alam nyo, sa ating pananampalataya, huwag nating iiwan ating pamilya. Sa 1 Timothy 5:8, ang magpabaya sa kanyang pamilya ay higit pang masama kaysa mga unbeliever. Amen. Kaya isama natin sila sa pananalangin, ipakilala natin si Lord. Dalhin natin si Lord sa kanilang buhay at di tayo magsisisi. Mabibless sila. Alam niyo po yung aking apo, 4 yung apo ko. Yung 2 lalaki, 2 kong apo sa panganay at sa bunso. Pag tinanong ko sila, Marcos, anong gusto mo paglaki? Gusto ko po, maging pastor na katulad mo. Amen. Ang sarap po. Tapos yung apo ko kay Michael, ikaw naman, Miko, anong gusto mo paglaki? Gusto ko po, maging bishop. Ha? Bakit naman promoted ka kagad? Kasi ang lolo niya, kuhan ay bishop na United Methodist Church. Ang sarap marinig sa mga bata na ganun ang pangarap Gusto nila sa maging buhay. lingkod ng Diyos. Maging lingkod ng Diyos. Bakit? Ipinakita ko ang ganda ng buhay, ang saya ng buhay. Naging example ang life ko sa kanila. Kaya hindi man ako magsalita ng magsalita, yun, nakita nila. Masaya maglingkod sa Diyos. Yes. Yun, kaya salamat sa Diyos. Kailangan madala natin ating pamilya. Joshua 24, Pastor Romy, 15. As for me and my family, we will serve the Lord. Yan, talagang napakaganda mga kapatid yun. Kahit anong mangyari, gawin natin lahat ng pamamaraan para ating mahikayat ang ating buong sambahayan sa ating Panginoon. Be a witness, no? Be a witness of Christ to our family. Kanilang makita ang kagandahan ng buhay na naglilingkod sa ating Panginoon. Ayan, Pastor Romy, ating awiting iyong first composition, no? Thank you, Lord. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain, banal na ngalan mo, patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain, Panginoong Jesucristo. Titiwala, magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo, magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. Pastor Romy, magtitiwala. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. Thank you, Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos.
2 Timothy